Welcome back to another video. At may mga nagre-request na silipin ko daw tong si credit box. Hindi ko na sana papansinin kasi usually, di ba, lumilitaw, tapos nawawala. Sabi ko baka mawala lang yan. Pero kasi may mga nagki-clickbait na you deserve to know kung ano ba talagang meron sa loan app na to. Kasi yung nakita ko sa loan app na to, nakakagulat guys. Ang laki ng offer. Pero bakit wala siyang hinihinging ID? Parang napakadali. So, mas mabuti pang panoorin nyo na lang yung video na to bago kayo mag-clickbait guys. Kasi iba na yung may tamang expectations. At sa huli, saka kayo mag-decide kung okay ba to or kalimutan na natin. So, if you wanna learn more about Credit Box, then you should watch this video. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Dito na naman tayo guys. Pag-uusapan natin tong si Credit Box na parang, ewan ko kung matutuwa kayo. Ayoko kasing maklickbait kayo ng loan app na to. Akalain mo mag-o-offer siya ng malaking amount. Parang napaka-enticing po ng kanyang terms. Kung hindi ka careful, well, most likely, mapapa-download ka nito. Nako, maloloka ka lang guys. Meron akong mga naaamoy ng mga red flags. Kaya, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo dito. Because ito po yung mga topics natin. Ako yung nagtatry, bibigyan ko kayo ng heads up kung okay ba yung loan app o hindi. Iba na yung may tamang expectations, diba? Wala po tayong pinopromote sa video natin today. This is just a review, a first impression, walang links, walang promote. So yun nga, ito nga si Credit Box yung pag-uusapan natin. Shout out sa kay Donna Bell. Sabi niya, nag-offer daw si Credit Box sa kanya ng 50,000 pesos, 1% monthly yung interest. Ako, malaki na yung amount na yun, tapos yung baba ng interest. Kaya sana kung totoo yan, ano? So, shoutout sa'yo, Donna Bell. Yung loan app na to ay makikita lang po sa Google Play Store. Wala po siya sa iOS. And if you're not careful, parang promising, okay? Hindi ko mahanap kung sino yung company behind it, so red flag na yan. However, magpatuloy pa rin tayo. Marami na nagbigay sa kanya ng 5 stars, but I doubt it. Kasi ewan ko kung saan galing to. Kasi may mga ibang nagko-comment din negatively about this loan app. Silipin natin yung privacy policy, mga bes. And ewan ko, parang hindi complete yung information. And hindi ko rin siya mahanap sa list of recorded online lending platforms dun sa SEC. So, nagulat ako guys kasi pagkatapos kong bigay ng phone number at OTP, laking offer ha. Normally, kung legit yung isang loan app at napakadali ng requirements, normal lang yan magsisimula tayo sa mababang amount because we need to establish a relationship with this loan app. Kailangan natin i-prove we can handle our debt. And pag nakuha natin yung trust ng isang loan app, dun sila mag-i-increase ng credit limit sa atin. Diba? Yun yung normal, diba? Pero ito, ang laki kaagad ng offer, guys. 5 million pesos. In your face, yun yung ino-offer. Too good to be true siya. Ni-excite ka niya eh. Nako, kabahan ka be. At ito pa, sabi niya, up to 10 million pesos pa daw. 6 to 4. Parang house and lot yata yung ino-offer dito. Is bangko nga. 2 million, 1 million, ang dami-daming requirements, ang higpit-higpit ng screening. Tapos itong loan app na to, wala pang ID. Yun na kaagad yung offer. Anyways, 10 million to 48 months with minimum requirements sa loan app na to. Tapos 1% per month. Yung bangko nga na ang dami-daming requirements, nasa 7% annual. Ito 1% per month lang. So, click now. Kung gusto mo, huwag muna kang pindot ng pindot dyan. Tapusin nyo na lang yung video na to. Hingi lang siya ng name, ng gender, age, marital status, email, contact name, contact references, phone number, working years. Hindi nga siya humingi ng mga payslip na yan. Tapos humingi siya ng disbursement channel. O yan. Tapos, quota approval in progress na daw kaagad. Yun. Wala, hindi na siya humingi ng ID and my offer kaagad. Sabi dun sa taas, maximum, ayun naman pala yung maximum, hindi 5 million, hindi 10 million, but 650. Malaki pa rin yan. It's too big for an online loan platform that seems so easy na applyan. May pa slider pa siya, which doesn't really do anything. Dahil stuck siya at 50,000. My terms. 6 months, 12 months, 18 months. And then, click mo yung borrow money. And then, papakitaan ka niya ng computation, which really looks nice. On paper. Hindi nga paper, on the app. Looks nice, pero wait. So, ayan, 50,000, 6 months to pay daw. Total interest, 3,000 pesos. Naku, kabahan ka dyan, be. And then, monthly repayment daw, 8,833, rounded off to 9,000. The interest rate, 1%. We. Ini-excite ka niya for what's to come. Tapos, hihingi pa siya ng signature mo. So, kinabahan ako.
Ginanong-ganong ko lang, hindi ko binigay sa kanya yung copy ng aking totoong signature, malay mo. Kasi nakakaamoy na talaga ako ng something. Ano kayo dyan ingat kayo dyan. And then, sinamit ko, processing fee. You need to pay a processing fee to the bank to get the loan immediately, which is applied as an interest discount. If the loan is canceled, the fee will be refunded in 7 days. Gising! My gosh! Si SEC na mismo nagsabi na bawal po na isang loan platform maghingi ng advance fee. Pero anong ginawa ng loan app na to? It created some sort of excitement. Pakitaan ka ba naman ng 5 million? Pakitaan ka ng 10 million? Or offer na 650,000 or 50,000? Sino bang hindi ma-excite nun, di ba? Moreover, hindi ka kailangan mag-provide ng ID. Hindi ka kailangan mag-provide ng payslip. Di ba? Ma-excite ka? Sino ba namang ayaw no? Na parang it's a low-hanging fruit. Ganyan yung pera sa inyo, guys. Sino ba naman ang hindi ma-excite nun? Kaya by the time nahihingi siya ng processing fee, naku, baka too late na yan sa inyo, guys. So, wag po kayo magmadali. Again, si SEC na mismo nagsabi na bawal po silang maghingi ng advance fee. Nangungutang ka nga dahil wala kang pera, tapos maghahanap ka ng pang-processing fee. Hello? Dapat, kung gusto talaga nilang i-process yung loan na yan, kaltas nila sa proceeds mo. So, kinlik ko yung I have paid. Hingi po siya ng proof na nagpadala ka ng pera. Or magpe-pay ka. Ano ba yan? So, ayan reference number, tsaka. So, hindi totoo yan. Sabi niya, payment in progress. Gumawa ako ng parang kunyari, chuchu lang na payment proof. Tapos sabi niya, payment failed. Mautak din yung gumawa, yung developer nito. The bank account number does not match the name. Siyempre, ayoko nga. Ang dami namang mga loan platforms na hindi humihingi ng processing fee. Nagre-release ng loan. Or kahit na yung mga loan apps na may kaltas, at least kinakaltas nila yun sa proceeds mo. Matatanggap mo yung pera. Ito parang, pakatiway. Babay na. Auto-block ka dito pagkatapos mo bigay ng processing fee. So, please. Huwag dito, be. Ano ba yan? I hope hindi pa huli yung video na to. Huwag yung pansinin yung mga gumaganyan-ganyan. Clickbait, dahil delikado po yung loan app na to, guys. I know, sasabihin nyo na parang tinitira ko sila. Wala naman akong pakialam sa kanila. Yung concern ko is sa inyo. Dahil gusto ko kayong bigyan ng heads up. Ano ba? As a borrower, we need to take care of our personal information. Ayaw nating ma-scam. Gipit na nga tayo. Magdo-donate pa tayo ng pera sa mga sa mga scammers. Kaya ingat po tayo. Huwag na tayo magdagdag ng sakit sa ulo. And kung tatanungin niyo kung ano ba yung mga legit mga online loan platforms, check nyo kasi yung playlist na to. Yung legit loan apps by Ate Red. Hindi ko sila pinopromote. I just put them together in a playlist para mas madali sa inyong hanapin yung mga videos na yun. And so far, okay naman yung naging experience ko sa mga doon. So, hindi ko sila pinopromote. Na-review ko lang sila. And baka andun yung loan app na hanap nyo. Or mas okay para sa inyo. Pero this one, I hope you find value in this video. And if you did find value in this video, please leave it a like. And kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. Other than that, I will see you on my next vlog.